Season 3, Babantayan Kita, Ate, by Kay. Ilang araw na din naman, babalik-balik ang panaginip na to. Nagtataka ako, bakit paulit-ulit at lagi sa parehong oras nangyayari. Tuwing madaling araw, eksaktong alas 12 ng madaling araw. Sa panaginip ko, nagigising ako mula sa pagkatulog at makikita kong nasa paanan ko ang isang batang babae na kamukhang kamukha ng bunso kong kapatid. Hindi ko nakikita ang mukha ng bata, pero ang hugis ng katawan, ang buhok at ang bulas ng katawan ay kamukha ng kapatid ko. Nakasuot ito ng pantulog na puti na may mahabang manggas at may sun collar. Noong una, akala ko namimiss ko lang ang pamilya ko sa probinsya. Kaya napapanaginipan ko ang kapatid ko. Pero nung tumagal na, hindi na maiugnay ang panaginip ko sa pangungulila ko sa panaginip ko. Laging nauupo ang bata sa paanan ng kama ko. Kapag babangon na ako para makita siyang lubusan, uunahan niya ako at papatong siya sa akin. Hawak niya ako sa kamay, parang pigilan akong tumayo. Mahigpit ang pagkakahawak niya, kaya hindi ako makatayo. Hindi rin ako makahinga dahil sa pagkakadagan niya. Maliit siya kumpara sa akin, pero mas malakas siya dahil hindi ako makagalaw kahit nagpupumiglas ako. Minsan, sinusubukan ko siyang kausapin, pero hindi ako makapagsalita dahil kinakausap ko ng hininga. Pagkatapos ng ilang minuto pagkalaban, magigising ako. Pawis na pawis ako at hinihinga. Matapiti ng braso ko at namumula ang kamay ko sa higpit ng nararamdaman ko pa ang higpit ng mga kamay niya sa kamay ko. Si Kuya, minumulto ka? Tanong ng best friend kong si Kim. Wala naman akong namatay na kapatid o pinsan na bata eh. Sino naman magmumulto sa akin? Ikinuwento kay Jill ang panaginip ko dahil bukas ang isipan niya sa mga kakaibang bagay tulad ng nangyayari sa akin. Kung wala, hindi kaya ligaw na spirit yun na namamahay sa dorm niyo. Diba may mga kwento tungkol sa mga multo sa dorm? Ewan ko. Pero masyado namang modern yung dorm namin para pamahayan ng multo. Sandaling nag-isip si Jill. Naku, Chris, basta wag mo na lang kalilimutang magdasal bago matulog para layuan ka ng mga spirits na yan. Biling niya. Nagsimulang umulit-ulit ang panaginip kong tuwing Biyernes ng madaling araw. Hindi ko na itong masyadong pinapansin pero napagdesisyonan kong dapat na humingi ng tulong sa may sapat na kaalaman tungkol sa mga ganitong bagay. Dahil 3 beses na rin nagpakita sa akin ng batang babae na aking panaginip. Sa labas ng aking panaginip. Una, nagpakita ang batang babae sa literature class namin.
Sa kalagitnaan ng 3 oras na klase, habang nag-lecture ang aming professor tungkol sa inferno ni Dante. Nakatingin ako sa pintuan ng classroom dahil nakita ko sa gilid ng mata ko na may nakatayo doon. Nakatayo sa pinto ng isang bata. Bigla, itong nawala nang pumasok sa pinto ang kaklase ko. Nagpakita din ng batang babae sa akin. Sa bahay namin sa probinsya, bumaba ako sa hagdan. Papunta sana ang kusina nang mahagip ng mata ko ang isang bata na nakaupo sa isa sa mga upuan sa dining table. Akala ko, ang batang nakupo ay ang kapatid kong bunso. Nang lingunin ko ito para kausapin, sana bigla ito nawala. At ang huli niyang pagpapakita sa doon, pauwi na ako sa amin. Kinuha ko ang bag ko sa loob ng cabinet at nang umabol deck para i-check kung may nalimutan ako, nakita ko ang bata. Nakaupo sa paanan ng kama, kami kung pwesto niya sa panaginip ko. Hindi ko na siya hinintay mawala. Dali-dali na akong bumaba sa double deck at kinuha ang aking bag. Paglabas ko ng pinto, nakatayo siya sa harap ko. Napaatas ako ng bahagya. Ate, ayos ka lang? Tanong ng roommate ko na nakatayo sa kanan ng Ate, ayos ka lang? Tanong ng ka-roommate ko na nakatayo sa kanan ng batang babae. Nawala na ang bata nung nagtanong ang roommate ko. Ha? Wala naman. Sagot ko sa roommate ko. Hindi ko masabi sa kanya ang tungkol sa batang babae dahil baka matakot ang katulong ko. Sige, Kim, uwi na ako ha. Sa Monday na lang ako babalik. Nagpaalam na ako sa katulong ko. Sige ate. Kahabol ni Kim nang papasok na ako sa elevator. Pag-uwi ko sa probinsya, ikinuwento ko kay mama tungkol sa batang babae. Mabuti pa, tawagan natin ang tita Ana mo. Psychic si tita Ana, ang pinsan ng mama ko. Malawak ang kaalaman niya sa mga paranormal dahil ilang taon din siyang nag-aral tungkol dito. Nang tawagan namin si tita Ana, alam na niya kagad ang pakay namin. Kaya pumunta siya kinabukasan. Sinusundan ka niya. Nakatunayan, nandito siya ngayon. Sabi ni tita Ana na ikwento ko sa kanya ang batang babae. Bakit po? Nagsimula na akong kilabutan sa mga sinasabi ni tita Ana. Niligid ko ang aking mata sa aming hala pero hindi ko nakita ang batang babae. Huwag mo siyang hanapin. Wala siyang balak magpakita sa iyo ngayon. Pero bakit naman niya ako sinusundan? Tanong ko ulit kay tita Ana. Ang batang sumusunod sa iyo ay nawala ng pamilya, ng magulang, at nakakatandang kapatid. Sandaling tumigil si tita Ana at ipinikit ang mga mata. Kinakausap siya sa kanyang isip. Masakra. Ulong ni tita Ana habang nakapikit ang mga mata niya. Hindi ako kumubo. Hinintay ko lang sa magsalita mo. Pinooban ng bahay nila ang dating bahay na kinatatayuan ng doon. Tumingin na sa tita Ana. Buting-buti ng pawis sa kanyang noong. Pinunasan niya ito ng panyo. Napanhin kong medyo nanginginig ang kamay niya. Tita, okay ka lang? Tanong ko sa kanya. Tumangon lang si
Tita Ana at nagpatulog. Pinasok ang bahay nila ng mga magnanakaw. Madaling araw naganap ang lahat. Naunang pinatay ang kanilang mga magulang. Bago pa madatnan ng mga magnanakaw ang kwarto nilang mag-ate, itinago siya nito sa ilalim ng kama. Narinig niyang pumasok ang mga magnanakaw sa kwarto. Narinig niyang sumisigaw at nanlaban ang kanyang ate. Gusto sana niyang lumabas at tulungan ng kanyang ate. Sandali gumito si Tita Ana. Ano nangyari? Tanong ko. Hindi lubos maisip ang sinagdaanan ng batang multo na sumusunod sa akin. Inatake siya ng asma, kaya hindi niya natutulungan ng ate niya. Bakit siya nagpapakita sa panaginip ko? Bakit hinahawakan niya ako? Pinagaganan at hinahawakan niya ng higpit. Siguro dahil yun ang kanyang gawin nung inaatake ng mga magnanakaw ng kanyang kapatid. Naiintindihan ko na. Siguro hinalay ng mga magnanakaw ang kapatid ng bata. Kaya bilang pagprotekta, pinaganan niya ang aking katawan sa pag-aakalang ako ang ate niya. Nakikita niya ang kanyang kapatid sa akin? Tanong ko kay Tita Ana. Parang ganun na nga, please. Gusto kanyang protektahan dahil ayaw niyang mangyari sa'yo ang nangyari sa ate niya. Yun din ang dahilan kung bakit sinusundan ka niya. Sagot ni Tita Ana. Tita, nakakausap mo ba siya ngayon? Narinig ka niya kung may gusto kang sabihin sa kanya. Alam ni Tita Chris na gusto kong kausapin ang batang tumusunod sa akin. Maraming salamat sa iyo. Pero hindi mo na ako kailangang protektahan. Pasensya na ako. Pero sana magay ka na sa tahimik sa piling ng mga magulang mo at ng totoong mong ate. Kaya ko na ang sarili ko. Binabantayan ako ni God. Sabi ko sa kausap na hindi ko nakikita. Kinabukasan, nagpamisa ako para sa ikatatahimik ng kaluluwa ng batang babae. Tuwing gabi, pinagdadasal ko rin ang kanyang kaluluwa. Simula nang makausap ko siya, hindi na siya muling nagpakita sa akin. Tumigil na rin ang paulit-ulit kong paniginip.